Yun, so wakas dito lang pala kita makikita. 50th anniversary Honda Philippines. Ganda ng kulay ng mugs ito, no? Ito yung magandang kulay talaga. Balita ko 1,500 units lang yung available nito. Ganda ng combination ng kulay, no? Premium na premium. Para sa price ay yun, what's up guys? For today's vlog, sisilipin natin yung pinaka-latest colorway ng Honda Click version 3 dito sa Pilipinas. Ito yung Honda Click na 50th anniversary edition ng Honda. Yan. So mga bago pa naman sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Ano naman, let's go. Game na. Ang tagal ko naghahanap ng gantong kulay, no? Kasi hindi ako nakapunta dun sa Honda na event. Kasi may pasok ako nun yan. Pero eto, nandito tayo ngayon sa SM Santa Mesa. Dito sa booth ng Moto Trade. Sa may ground floor yan. Kung gusto nyo makita yung unit, pwede nyo puntahan dito. Hanggang October 12 yan. So kung gusto nyo mapuntahan at makita yung pinaka-actual unit yan, pwede nyo siyang puntahan dito. Tandaan ko na kayo, yung unit na to is limited edition lang. Ang pagkakaalam ko is 1,500 lang sa buong Pilipinas. So napaka-limited lang talaga. Kung mag-installment kayo, kailangan lang nila sa inyo is 1 monthly display slip or COE with compensation, 2 valid IDs and 2x2 picture. Sakali naman na business is barangay business permit or mayor's business permit, 2x2 picture and 2 valid IDs yan. Kung hindi nabanggit nyo na pagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section para masagot natin isa-isa. So simulan na natin. Comment ko lang yung pinakakulay, ano. So ewan ko lang kung ano yung pagkakaano dito. Arctic white na may combination ng blue, tapos yung decals niya is red. So ang ganda ng kulay, ano. Okay, silipin natin yung gulong kung may nabago ba since limited edition to. So yung gulong niya is MVP Star na. Yan. Alam ko kasi Federal tires yung ginamit nila doon sa version 3. Yan. Tapos yung sukat ng gulong nito, same lang din. 9080 by 14 sa harap. Tapos sa likod naman is 180 by 14. Parehas tubeless. Kaso nga lang, ang pagkakalam ko is Federal tires yun. Comment nga kayo guys kung Federal tires. Alam ko Federal tires talaga eh. So ito MVP Star na. Pagdating sa cast natin or yung pinaka-mags is alloy daw to eh. Sabi ng Honda, mas magaan to tapos mas matibay. And then comment ko yung kulay bronze, ano, kulay bronze itsura niya. Pagdating sa braking system natin, naka single hydraulic disc sa harap, tapos naka mechanical leading trailing or drum brake sa likod. Dito sa harap natin makikita natin yung wavy disc na binago, no, from version 2 to version 3. Yung version 2 kasi is bilog lang, ito is wavy disc. So ang advantage nun is mas maganda yung braking power. Caliper naman natin is Tokiko pa rin, so wala na bago talaga. Front shocks natin telescopic sa harap, tapos unit swing sa likod, single shock. Itsura ng front fender niya, eto. Yan, plain white. Tapos merong combi brake na decals dito sa Gedli. Yan. Pagdating sa headlight natin, naka all LED pa rin to, from headlight to auxiliary lights to signal lights. Tapos sa harap niya may nakalagay dito na 50th anniversary ng Honda Philippines na sticker. Para sa front panel niya, dito nakalagay yung ang ganda ng kulay nun, ang ganda ng pagka-blue niya. Hindi siya katulad dun sa naunang version 2. Yung pagka-blue niya is revised na, no? Mas dark ito, parang mas elegante tignan tuloy. Pagdating din sa cover handle niya, ito combination naman ng black tapos blue, and then yung decals na Honda nandito. 1,500 units lang yung meron nito dito. Actually sir, 300 pieces lang nationwide na yun. Yung nirelease na Honda. 300 lang? Kala ko 1,500 saan. Mali pala yung limited edition natin. so 300 lang. So yun guys, breaking news, no? 300 lang daw pala. 300 units lang per unit. Ito Honda Click, tapos yung Honda Beat tag 300 sila. Yan, sa side panel natin andito yung pinaka ito additional balance for aerodynamics. So sa version 2 kasi wala kasing ganito, pero yung version 3 na lumabas, ganito na rin yung pinaka itsura niya, no? Huwag kayong mag-alala. baka i-bash nyo ako, baka i-comment nyo, parehas lang. So parehas lang yan sa version 3. Yan, pinapaalam ko lang doon sa mga hindi nakakaalam na may pagkakaiba yung version 2. Ewan ko, basta. And para sa panel natin, ito yung pinaka-itsura. Ayan. So digital panel pa rin yan. Tapos yung switches natin, eto. So headlight, high and low beam, busina, and then yung turn signals.
Sa kabila naman is electric starter. Regarding nga pala sa starting system ng unit is naka electric starter lang tayo na wala tayong manual kickstarter. Madagdag ko din pala yung Honda Click ay naka combi brake system na kung saan pag bumake ka sa likod sumasabay na ng bahagya yung pinakaharap nyo. So 70% para sa likod, tapos 30% sasabay doon sa harap kahit hindi nyo siya pinipiga, no? Pero kung gusto nyo talagang full brake, syempre dalawang kamay, no? Tsura ng side mirror nya, eto, classic na classic. Sa ignition naman, wala rin nagbago. So, ganun pa rin naman. Kala ko keyless na no? Since limited edition Hindi, no? Ito naman para sa ating covered packets. Ito, side packets tawag ko dyan sa dalawang yan Kalang bilyar no? Merong USB charger. So, direct na ito. USB charger na. Hindi siya power outlet socket. So, hindi nyo na kailangan bilan ng converter. Rekta saksak ng cord na lang. And, oo nga pala, kasya dyan kahit dalawa o tatlong cellphone na yan. Hindi kita wala kasing flash yung ano ko yung camera ko Para sa inner pairings niya is kulay black. So elegante talaga So separation ng black, white tsaka nung blue. Battery location natin nandito sa ilalim sa gulay board. Tapos comment ko na din yung legroom, napakaluwag nito. Para sa mga nagkakahit na 5'4 pababa. Ayan, sa mga nagkakahit na 5'5 pataas, medyo ang problema natin dyan is tatama yung tuhod natin dito. Yan. Para sa side pairings ng unit, ito yung pinaka-itsura nya. Yan. Combination ng white na kaha, tapos decals nya na kulay blue and then kulay red. Yan. Hindi may nakalagay dito na special edition. Since limited edition, di ba? Tapos dito sa dulo is anniversary 50th. So anniversary 50th hindi 50th anniversary. Yung taillight cover nya, ito pakita ko na rin. So hindi siya white, kulay blue siya. May idea din kayo kung ano yung magiging itsura kung sakali makakuha kayo ng ganitong klase ng unit. Tapos yung ating grab bar, same pa din naman, matte color. Yan, so ang ganda pa rin bumagay dun sa pinakakulay ng motor. Regarding sa engine nito, same lang din, single overhead cam, single cylinder, PGM FI with ESP, 4-stroke 2 valves, 125cc na liquid cooled. Mapunta tayo sa ilalim. Dito nakalagay yung kanyang radiator. Yan, kung saan liquid cooled na siya. Tapos ito yung pinaka-itsura ng kanyang muffler. So, version 2 and version 3 and limited edition, magkakaparehas ng kanilang tambucho. Yan. Since nabanggit ko kanina yung shock na ginamit dito, ito naka-unit swing siya na single shock. Ito, yung itsura. And comment ko na rin, isa sa pinakamagandang shock na na-testing ko sa 125cc is itong Honda Click. So hindi ka mapapaya dyan, trusted ko na yan and subok na subok na. Additional safety features ng unit meron pa rin dito, side stand kill switch. Yan, so hindi siya andar kapag ka nakababa yung inyong side stand, no? So in that way may iwasan natin yung mga aksidente na sisemplang ka dahil sa side stand. And take note guys, hindi talaga siya andar kapag nakababa siya, so iaangat nyo yan. Ito yung pinaka-itsura ng crankcase nya, matte finish. Tapos dito yung ating airbox. Pagdating sa drum brake natin, ito yung pinaka-itsura. Yung spring nya nandito sa taas. Tapos wala rito. So kwento ko lang nung nakakatawang experience ko. Huminto lang ako saglit para magpalit ng kapote or magtanggal ng kapote. Yan. Tapos nung huminto ako, so napasilip ako doon sa ilalim. May nakalagay dito na may nakalagay dito na spring. Akala ko sa akin, di tuloy ako makaandar, di ako makaalis. Akala ko natanggal yung spring ng aking brake. So, nagantay muna ako ng mga ibang Honda Click na dumadaan. Chinek ko kung meron bang spring yung kanilang rear brake. So, yun lang, share ko lang. Nakakatawa kasi. Sobrang tawan-tawa ako nung nakita kong wala yung iba. So, nagsayang ako ng mga 15 minutes dun sa pwesto na yun. Para lang mag-abang nung naka-Honda Click. Pagdating sa taillight natin, naka-LED rin to. Yan, pinaka-itsura niya, ang ganda, bumagay yung mga decals na red dahil red yung taillight naman kasi talaga, di ba? Tapos yung ating rear fender, ito may additional plate light dito, dagdag visibility. Tapos nandito na rin yung ating reflector. So kitang-kita talaga ito sa gabi. Signal lights rin pala natin, ito nandito, LED na rin yan. Pagdating sa upuan, ito yung ginamit ng Honda rito is magandang klase ng tela. Favorite ng mga pusa yung ganito Sa akin butas-butas na Kaso hindi ako nagpapalit kasi sobrang kapit talaga nun, hindi dumudulas yung kahit anong pantalon na suot ko, hindi dumudulas yung pet ko dun. Kaso nga lang pag muulan basa, tinatakpan ko minsan. Pero itong ganitong klase ng tela, napakakapit nito. Tapos pagdating sa foam,
Para sa rider, komportable ito. Sa angkas din, komportable ito kasi medyo makapal din naman to. Since nandito na rin tayo, silipin natin yung underseat. Yan. Sa underseat storage, ito. Sana? Ito na pala, no? So, ito ay may 18 liters na underseat storage. Ito yung battery cover niya. Nandito. Tapos owner's manual. And then yung mga basic tools nandyan. Pagdating sa tangke, meron itong 5.5 liters na fuel tank capacity. Tapos, sabi ni Honda is nasa 50 km per liter daw yung average fuel consumption nito. Pero sa akin, yung Honda Click ko, pumapalo lang siya ng 43. So, medyo mababa lang naman. Siguro pag long drive talaga, papalo ng 50 km per liter yan. Pero depende pa rin sa traffic, rider's weight, tsaka yung throttle habit ng mismong magdadrive, Yan, regarding sa price ng unit, ito, wala pang nakalagay na price dito kay Mototrade. Yan, pero pwede nyo na siyang applyan once na magkaroon siya ng presyo. Pero ang SRP na nilabas ni Honda Philippines is 83,900 yan. Possible yan, mas mataas pa ng konti sa Mototrade. Yan, so sa channel natin, napakadali lang ma-shoutout. All you need to do is comment WinMoto. Tapos, sabi mo kung ano yung gusto mong sabihin dito sa Honda Click, So final verdict natin sa unit. So kung kukuha kayo ng Honda Click, nagpaplano pa lang kayo kumuha, targetin nyo na tong limited edition. Since yung pyesa niya same lang dun sa normal edition, mas maganda, ibig sabihin mas unique ka sa kalsada, pag ito yung nagamit mo. And yun nga, sabi ko 1,500 units lang yung meron nito. Pag nakita ka sa kalsada, siguradong pagtitinginan ka, uy, ang galing mo, paano ka nakakuha ng ganyan? So that's it for this vlog, guys. Maraming salamat sa mga nanood, and don't forget to click the subscribe button, also hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na videos gaya nito. That's it, guys. Awin na, peace.